So, good day sir, So, karon dia is magano to sa ano to. So, diri kani magano to sa video to sa laboratory vision page, laboratory 9 vision page and databases. So today is ipakita na ko sa inyo is unsaon pag sa tani na laboratory. So, ang first button na to is i-open na to ang sum kung naka-open na. Then, mo to sa itong file na which is ang localhost. And then, nagbuhat na buta ganun. Quandria table and PHP and then ang sulod na is mag-create table students. So, nagbutan ta diri ay hintay dito itong criminal primary key, ang yang full name, ang course niya, and then ang yang your level. So, kiniya is, nagano to diri nag-insert tag at least 3 records manually using SQL. So, gi-direct na ako siya type, mag-receive type. So, and then, sa may SQL na po, nag-insert tag like, mo ni siya. Kasunod na, matay like, nag-insert tag students, like, yung full name, course, your level, and then yung values. So, diri natay 3. 3 students. So, like, for example, kanil si Rolando Hepe, is 81. Maria Santos base is 2. Then, Juan de la Cruz base 83. So, mo na to so in this step, kini na step is nag-create ko database and table para ma-store ang student sila mga records manually. Like, so, yung kini na nag-insert ko 3 sample ka students diriya para ma-test to ang PHP application later. So mo na siya ang for. So diriyan naman sa atong part 3. Sa ato diriya. Diriya sa atong diriya sa atong part 3 is which is ang kanino. Sinala sa atong code diriya which is ang kaning a PHP record. So diriya is na siya like sa ato diriya. So ang kaning part 3, ang kaning part 3 na to is kanina file is establish niya ang connections to MySQL database using gamit ang MySQL. So if na ay isa ka connection na error, so mag-stop na siya, then mag-execute and ipakita niya ang error. So mo na siya ang purpose ani so mo na ang nagutan connection file na nagamit rin MySQL database. So mo na siya ang part 3. Ang kanang part 4, mag-insert log operation. So kani diri mo na itong part 4 mag-insert log operation. So ang kaning kaning like butang ta diri form like current button. So close. So mo ni siya. So kanina sanin na part 4 rather insert operation. So kani is nagamit ta diri nagamit ta features sa tanan students gikan sa from a database and then i-display them into a HTML table. So kanina also nag-provides ni siya kanina for code nag-provides po ni siya i-edit and then delete link siya para sa mga individual na students. So muna siya ang niya. And then pagabot diri sa part 5 update operation.
Ayan siya. So nagano ta na diriya kani sa ano, part 4. Oh, part 4 day. So ang kining ano, kini na ano, um, code is magamit siya. So kanina form is gi-allow niya ang user para ma-insert ang mga new students. So pag antay nag-submitted sila. So ang PHP script is mano siya validate sa input and then i-adds din niya tong record sa database using a prepared statement like to prevent SQL injection. Mo siya the next let's move to the part 5 kaning update operation which is kani. So kining part 5 is ano siya yan o. Kaning part 5 is so kaning part 5 is nabigay diri may SQL is i-allow niya ang editing na i-allow niya ang mga mag-editing kasuruan sa mga nag-exist na bitaw ng mga student like say ang ID na nag-pass via URL current data niya na loaded gikan sa form and then ang nag-update siya mga save to the database para man niya yung ano so kani na ano man siya ang gitaw no man siya ang gitaw sa part 5. So pag-abot sa the part 6 is dire na ta mag-delete operation. So which is kani. So kanina no is kanina no is pwede din siya ano nagamit na diri ang delete sa student record. So from gikan sa database using the ID from the URL in then after na if na-confirm na niya ang delete is ma-avoid na niya yung accidental removal. So, mo to siya. So, kaning part 7 kaning handling form input correctly. So, ano na siya is nagamit na diri ang for para sa first for form para ma-submission niya ang secure and then get. So, i-validate niya magtantag inputs like empty then like kanina no users ano tanan users nag-input niya are validated. So, and then i-handle niya safely using a prepared statement to prevent SQL injection and other errors. Ito siya. And then rin naman sa ano, sa part 8 kaning build a dynamic web pages integration. So, muna siya na ano. So, kanina total niya kaning Drea. So, kanina dashboard, i-integrate niya ang tanan yun. So, like, users can and then ang users can so, pwede nila makita ang tanan students search by name course and then ang pwede makita po nila ang total count and then ang paspas na add or edit or delete sa student so pag na-complete nila ang CRUD so ang system using a PHP and then SQL so ito siya ang gipatawag na so mo to siya ang photo sa um laboratory 9 which is PHP and databases.